Sa sandaling ito ay tinanong ni Semyonov kung talaga bang katumbas ng 1,000,000 ang 10,000 stars na kanyang natanggap. Masaya namang sinabi ni BJ Pretty na kapag tinanggal ang mga tax dito ay ang matitira sa kanya ay 700,000. Nang marinig ito ay sinabi ni Semyonov na hindi na rin naman pala masama. Nakangiti namang sinabi ni BJ Pretty na tama nga siya dahil sapat na iyon na pambayad sa kanyang mga gastusin araw-araw. Sinabi pa niya na ginagawa niya ang mga bagay na ito para makasurvive dahil ang pagiging maganda ay hindi makababayad sa kanyang mga bayarin. Matapos marinig ito ay naalala ni Semyonov ang kanyang nakaraan noong siya ay nagsisimula pa lamang sa pag-raid ng mga dungeon at dito ay naalala niya na tinanong siya ng kanyang kasama na sa kabila ng kanyang pagiging sobrang bata pa ay nandito na siya. Sinabi naman ni Semyonov na wala na siyang ibang mapupuntahan kaya kailangan niyang gawin ang kahit ano para makasurvive sa mundong ito. Samantala sa kasalukuyan ay patuloy pang bumuhos ang mga stars na donasyon kay BJ Pretty at dahil dito ay patuloy siyang nagpapasalamat sa kanila habang si Semyonov naman, nang makita ang kanyang mga ginagawa, ay naisip na nababaliw na ang babaeng ito. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang live stream, ay biglang natigil ito. Habang nagtataka pa si BJ Pretty sa nangyaring ito, ay bigla naman siyang nakatanggap ng tawag. Sinabihan siya nito na siya'y naban sa pag-stream ng 3 buwan. Nang tanungin ni Semyonov kung ano ang nangyari, sumagot ito na siya'y binya ng website manager dahil sa karahasan. Sinabihan siya ni Semyonov na ibigay sa kanya ang telepono at nang kausapin niya ang website manager, sinabi nito na ang stream ay masyadong marahas. Galit namang tinanong ni Semyonov kung iniisip ng manager na ang pagtuturo ng leksyon sa bully ay karahasan. At tinanong kung kaya niyang harapin ang mga kahihinatnan ng aksyon niyang ito. Natakot naman ang manager kaya agad niyang sinabi na pagkatapos ng pagninilay-nilay, na pagpasyahan nilang walang intensyon ang streamer na i-stream ang insidenteng iyon, at tinapos ang isyong ito sa isang warning. Sinabi ni Semyonov na tama iyon, ngunit nang sinabihan siya ng manager na mag-ingat sa karahasan at pagmumura, agad niyang binitiwan ang binti ni Park. Muling nagsimula ang babae sa pag-stream at sinabi niya sa kanyang mga manunood na siya'y na-unban dahil kay Semyonov, na ikinagulat ng mga manunood. Humingi ng paumanhin si Semyonov sa live stream para sa pagpapakita ng karahasan, at sinabing personal niyang kakausapin si Park kaya't hindi sila dapat mag-alala. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Semyonov na patayin na ang stream, kaya agad itong ginawa ng babae at nagpasalamat kay Semyonov. Ngunit sinabi ni Semyonov na umalis na siya at sinabi na kung gusto niya, maaari siyang pumunta sa ISM para mag-stream. Pagkatapos umalis ng babae, tinanong ni Semyonov kung bakit ayaw bumalik ni Park sa battlefield. Sumagot si Park na ang kanyang pamilya ay halos hindi nakakaraos sa perang kinikita niya at ng kanyang ina at kailangan ding alagaan ang kanyang mga lolo't lola. Tinanong ni Semyonov kung seryoso si Park, dahil alam niya na makakagawa si Park ng 4 na beses na pera bilang isang pro player, ngunit nang tanungin niya tungkol sa kanyang ama, sumagot si Park na ito'y naglalasing at nagsusugal. Lalo pang nainas si Semyonov na hindi nagtatrabaho si Park sa kasalukuyan, at naninigarilyo pa, habang ang kanyang ina ang nagtatrabaho para sa kanila, kaya dahil dito ay binalaan niya si Park na pumili ng mabuti, kung gusto niyang sumama kay Semyonov at maging isang battlefield player, o kung gusto niyang tumanggi at mamatay. Biglang sinabi ni Park ng malakas na hindi siya tumigil dahil gusto niya, at sa halip ay namimiss na niyang maging pro. Kaya sinabi niya kay Semyonov na ang dahilan ng kanyang paghinto ay dahil sinunog ng kanyang ama ang kanilang bahay, habang lasing at umalis upang magsugal. Bilang resulta ay halos mamatay ang kanyang mga lolo't lola. Kaya't kinailangan niyang tumigil sa pagiging pro at nakontento na lamang sa pagtingin sa kanyang mga kaibigan na bumubuo ng kanilang mga pangarap, habang siya'y nagseselos at nagagalit sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos naman ng madamdaming kwento niyang ito, ay biglang tinanong siya ni Semyonov kung bakit siya masyadong madaldal, at sinabi na wala siyang pakialam sa kanyang kwento. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ba niyang sumali o hindi. Sumagot si Park na gagawin niya ito, ngunit may isang kondisyon, at sinabi na upang mapatigil ang kanyang ama sa pag-inom, hiniling niya kay Semyonov na turuan ng leksyon ang kanyang ama, katulad ng ginawa niya sa kanya.
Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta si Semyonov sa eskwelahan kung saan nakilala niya si Kim Jin-soo, at nakita na kahit kulang ang lakas nito para maging isang tanker, ito'y nasa paligid ng 80 ang overall stats. Nakita ni Semyonov na ang focus ni Jin-soo ay nasa 71, ang agility sa 81, at ang tibay sa 88. Inisip ni Semyonov na si Jin-soo ang mabilis na secondary tanker na hinahanap ni Coach Gabriel. Tinanong ni Semyonov kung ano ang tingin ni Jin-soo ang kanyang pinakamahusay na mga puntos. Sumagot si Jin-soo na dahil siya'y mas mahina sa iba, kaya pinahusay niya ang kanyang depensa sa pamamagitan ng pagkontrol ng kalasag at mayroon din siyang magandang teknik. Sinabi ni Semyonov na tutulungan niyang maging isang pambansang kinatawan na secondary tanker si Jin-soo, at siguradong alam ni Jin-soo na ang mga manlalarong pinipili ni Semyonov ay laging magaling. Nang sinabi ni Jin-soo na gagawin niya ang kanyang makakaya sa YSM, sumagot si Semyonov na kukontakin niya si Jin-soo sa susunod na linggo, at umalis kasama ang kontrata para sa pagpirma. Samantala, iniisip ni Jin-soo kung ito ba ay isang panaginip o realidad, dahil ang mga alok na natanggap niya ay mula lamang sa mga pangalawang koponan ng Count 7. Biglang bumalik si Semyonov at tinanong kung mayroon bang mga problema si Jin-soo na dapat malaman ni Semyonov. Naguluhan si Jin-soo at tinanong kung anong klaseng mga problema. Sumagot naman si Semyonov na mga bagay tulad ng mga miyembro ng pamilya na kailangang maturuan ng leksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Semyonov sa billiards hall kung saan may ilang matatandang naglalaro ng billiard. Ngunit nang pumasok si Semyonov sa hall, nakilala agad siya ng mga tao. Sinabi ng isa sa mga lalaki doon na nakita niya si Semyonov sa balita, at narinig niyang gumawa siya ng eksena sa kalapit na kapitbahayan. Masayang sinabi ni Semyonov na kung nakita na nila iyon, ay hindi na niya kailangang magpaliwanag. Kasunod nito ay bigla niyang tinanong kung sino ang ama ni Park Youngman. Sinabi ng isang lalaki doon kay Park Youngman na hinahanap siya ni Semyonov. Nang tumayo ang lasing na ama ni Park, sinabi niyang siya ang ama. Tinanong ni Semyonov kung siya ang nag-asawa at sinira ang kanyang negosyo ng 5 taon, ngunit ngayon ay naglalasing at nag-e-enjoy na lamang. Biglang sinabi ni Semyonov na una sa lahat, gusto niyang batiin si Park dahil siya'y naging isang profesional na manlalaro ng battlefield. Nagulat ang ama ni Park na ang kanyang anak ay naging profesional na manlalaro ng battlefield. Sinabi din ni Semyonov na para ipagdiwang ito, siya ay dumating upang tuparin ang hiling ni Park. Samantala binati ng lahat ang ama ni Park at tinanong kung bakit hindi niya sinabi ito sa kanila. Kasunod nito ay tinanong ng ama ni Park kung ano ang hiling ng kanyang anak. Habang kumukuha ng bote ng alak mula sa isang supot, sinabi ni Semyonov na hindi ito kalakihan, dahil hiniling ng kanyang anak na siguraduhin na ang ama ni Park ay hindi na muling iinom ng alak, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng tamang leksyon. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan ni Semyonov na bugbugin ang ama ni Park, at basagin ang kanyang ulo gamit ang bote ng alak. Habang ginagawa niya ito ay galit na sinabi ni Semyonov, na iniisip niya sa kanyang pagpunta rito kung ano ang dapat gawin upang mapigilan ang ama ni Park na uminom. At napagpasyahan niyang kung gagamit siya ng bote ng alak, maaaring matakot ang ama ni Park na kahit kailan ay hindi na ito hahawakan. Pagkatapos nito ay sinabi ni Semyonov sa ibang mga lalaki doon, na tila malapit sila sa ama ni Park na ibig sabihin ay okay lang sa kanila ang pag-abandona ng kanilang kaibigan sa kanyang pamilya ng 15 taon, at sinusuportahan ang kanyang pag-inom. Nag-alala ang lahat dahil sa mabagsik na tinig ni Semyonov, habang sinasabihan sila na kapareho lang sila ng ama ni Park. Sinabi ni Semyonov sa kanila na kung may gusto sa kanila na mabugbog, maaari silang manatili, ngunit matapos marinig ito ay agad na umalis ang lahat, at pagkatapos pulutin ni Semyonov ang isa pang bote ng alak, isinara niya ang pinto, habang sinasabi na siya'y 1 taon na mas matanda kaysa sa ama ni Park, kaya dapat tawagin niya siyang kuya. Sinabi din ni Semyonov sa ama ni Park na huwag mag-alala at isipin na siya'y matututo ng leksyon mula sa kanyang kuya. Kasunod nito ay maririnig ang mga pag-ungol at pag-iyak sa loob ng nakasaradong bilyaran. Samantala matapos bugbugin ang ama ni Park, dinala siya ni Semyonov pauwi, kung saan makikitang nag-aalala ang kanyang mga kamag-anak nang makita ang kalagayan ng nito.
Nang tanungin ng lolo kung ano ang nangyari sa kanyang anak, sumagot si Semyonov na kinausap niya ito para sa kanyang manlalaro. Sinabi ni Semyonov sa matanda na ang kanyang apo ay naging manlalaro para sa kanilang koponan kahapon, at bilang resulta, hindi na kailanman muling iinom ang ama ni Park. Nang sabihin ni Semyonov na hindi na muling magsusugal at iinom ang ama ni Park, natatakot na sumagot ito na hindi na nga. Makalipas ang ilang minuto tinanong ni Semyonov kung epektibo ang kanyang ginawa. Sumagot si Park na oo, kaya't sinabi ni Semyonov na dalhin niya ang kanyang kontrata, at pumunta sa YSM Clubhouse bukas. Sinabi ni Semyonov na sapat na ang pahinga ni Park, at kailangan niyang pumunta sa rehab para maghanda. Sumagot si Park na tama siya at magkikita sila ni Semyonov bukas. Samantala, si Dongjun habang nakikipag-usap kay Gabriel, ay nagsabing hindi niya akalain na ilalagay ni Semyonov sa reserba ang mga players na iyon. Sinabi naman ni Gabriel na bagamat mahina ang mentalidad nito, ang kanyang pisikal na kakayahan at kasanayan ay kapaki-pakinabang. Sa kabilang banda, si Shin na isang damage dealer para sa national team, habang naglalasing, ay nagsabing galit siya sa kanyang koponan at wala siyang kakulangan. Biglang sinabi ng kanyang kaibigan na tama siya at wala nang mas mahusay sa kanya, ngunit galit na sinabi nito na tumigil na siya, at pagkatapos ay tumayo at pumunta sa banyo. Habang papunta si Shin sa banyo, sinabi ng kanyang mga kaibigan na maglaro na lamang sila kasama siya, ngunit nag-aalala sila na baka may gawin si Shin. Habang naglalakad si Shin, ay sinisisi niya si Semyonov dahil matapos siyang tanggalin ni Jeho mula sa pambansang koponan, nasira ang lahat. Sa sandaling ito ay biglang nabangga ni Shin ang isang taong may face mask at natamba. Pagkatapos magpaumanhin, nagsimulang maglakad palayo ang taong iyon. Nagalit si Shin dahil sa tingin niya lahat na lang ay minamaliit siya, kaya sumigaw siya sa tao at sinabihan ito na sinasadya niya iyon, saka tinanong kung gusto niyang mamatay. Biglang humarap ang tao, ngunit hindi makita ni Shin ang mukha nito. Kaya tinanong niya kung sino ang nagpapasok ng taong iyon sa club. Tinatanong naman ng taong naka-face mask kung siya ba ang kausap niya. Inisip naman ni Shin na pamilyar ang boses nito, kasunod nito ay biglang tinanggal ng tao ang face mask niya. Ipinapakita na ito'y si Semyonov. Nabigla si Shin na makita si Semyonov at nagtataka kung bakit nandito si Semyonov, at kung bakit siya nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Nang sabihin ni Shin na sinasadya ni Semyonov ang ginagawa niya, sinabi ni Semyonov na naririnig niya ang pag-iisip ni Shin na lubhang naguguluhan, ngunit sinabi niya kay Shin na kalimutan na iyon, at pagkasabi nito ay sinimulan siyang bugbugin nito. Biglang dumating ang mga kaibigan ni Shin, kaya sinabi ni Semyonov na isasama niya si Shin, kaya tinanong niya kung may problema sa kanila ito. Bago nito habang nasa opisina si Semyonov, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ang tawag, sinabi ng tao sa kabilang linya, na siya ang vice-presidente ng Korean Battlefield Association na si Shim Tae-ho. Nang tanungin ni Semyonov kung bakit tumatawag ang vice-presidente, sinabi nitong tumawag siya para sa kanyang anak, at sigurado siyang alam na ni Semyonov ito. Gayunpaman, tinanong ni Semyonov kung paano niya malalaman ang tungkol sa kanyang anak. Agad na naalala ni Semyonov na si Shim Young-soo ay anak ni Tae-ho. Sinabi ni Tae-ho na alam ni Semyonov ang tungkol sa kanyang anak, at bagaman pribadong impormasyon ito, tila nagdudulot ng problema ang kanyang anak sa kanyang mga kasama. Nang tanungin ni Semyonov kung totoo yun, sumagot si Tae-ho na narinig niya na personal na sinabi ni Semyonov kay Jehyo na tanggalin si Young-soo sa pambansang koponan. Kinumpirma naman niya ito at sinabi ni Semyonov na tama iyon. Sinabi ni Tae-ho na alam ni Semyonov ang kahinaan ni Young-soo at sumagot si Semyonov na tila alam din ni Tae-ho ito. Tinapos ni Tae-ho ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabing pinalaki niya ng spoiled si Shim dahil wala itong inakaya ganoon ang ugali nito. Biglang sinabi ni Semyonov kay Tae-ho na kalimutan na iyon, at diretsyong sabihin ang dahilan ng kanyang tawag, ngunit binanggit din niya na huwag sabihin na tinawag siya upang siguraduhin na bubugbugin o tuturuan niya si Shim. Habang tumatawa, sinabi ni Semyonov na hindi siya isang tagapagturo para sa upa,
ngunit sinabi ni Taeho na kanina lamang ay nalaman niya na nakalista ang kanyang anak sa mga posibleng palayasin mula sa koponan. Bumalik sa kasalukuyan, nang magising si Shim sa isang kakaibang lugar. Nagtataka siya kung nasaan siya, ngunit sinabi ni Semanyov na kailangan ni Shim matuto ng magandang asal. Nabigla si Shim nang makita si Semanyov, at nang tanungin kung ano ang ginagawa ni Semanyov doon, tinanong ni Semanyov kung bakit sa tingin ni Shim ay dinala niya ito sa isang madilim na eskinita na walang CCTV. Natakot si Shim at inisip na papatayin siya ni Semanyov, kaya agad niyang sinabi na hindi niya sinasadyang magsimula ng away sa kanya, ngunit sinabi din niya na tinago ni Semanyov ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nangyari ang lahat ng ito. Tinanong naman ni Semanyov kung sa tingin ni Shim ay iisipin ng balita iyon, dahil alam na nila ang agresibong pag-uugali ni Shim. Sinabi ni Semanyov na isusulat ng pahayagan na si Shim Yangso, na tinanggihan ng national team, ay binugbog. Matapos magsimula ng away kay Semanyov, habang nag-aalala si Shim sa narinig, sinabi ni Semanyov na naiisip na niya ang mga komentong tulad ng, si Shim Yangso ay umabot na sa dulo, at, siya'y basura. Agad na sinabi ni Shim na magpapadala siya ng kontra-artikulo, na sinasabi na inilagay siya ni Semanyov sa isang bitag, ngunit tinanong ni Semanyov kung sino sa tingin ni Shim ang maniniwala sa kanya. Sinabi ni Semanyov na kung maganda ang pampublikong imahe ni Shim, maaaring magsimula ng debate ang mga tao tungkol sa kanyang sitwasyon. Idinagdag pa niya na bagamat binubugbog ni Semanyov ang ilang tao, tinanong niya si Shim kung alam niya kung bakit hindi siya kinikritisismo para dito. Sinabi ni Semanyov na ang dahilan ay pinipili niya ang mga taong karapat-dapat dito. Biglang sinabi ni Semanyov na bibigyan niya si Shim ng isang pagpipilian ngayon, upang mailigtas siya mula sa pagkakabugbog. Ngunit sumigaw si Shim kay Semanyov na huwag siyang biruin, at tinanong kung sa tingin ni Semanyov ay makikinig siya sa kanya. Sinabi ni Shim na pinaalis niya siya kay Big Jeho mula sa pambansang koponan, at ikinalat ang mga negatibong tsismis upang pigilan si Shim na makalipat sa ibang bansa. Sinabi ni Shim na sinusubukan siyang labanan ni Semanyov at ilantad sa media ngayon, ngunit galit na tinanong ni Semanyov kung ano ang ugali ni Shim at binugbog siya. Sinabi ni Semanyov na tinanggal si Shim sa pambansang koponan dahil mahina ang kanyang mentalidad, at ang mga negatibong tsismis ay produkto nito. Inamin ni Shim na nagsimula siya ng problema sa club, ngunit sinabi niya na kahit humingi siya ng paumanhin, si Semanyov ang nagsimula ng away. Nang tanungin ni Shim kung ano ang kanyang kasalanan, binugbog siya ulit ni Semanyov, at sinabi na lumalabas ang ugali ni Shim kapag siya'y ni-excite. Biglang naalala ni Semanyov kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ngunit nakalimutan niya ito, kaya sinampal niya ulit si Shim para ipaalala kung ano ang kanyang sinasabi. Namamagana ang pisngi ni Shim at hindi niya maintindihan kung paano naging bayani ang taong ito. Biglang sinabi ni Semanyov na naalala na niya, at tinanong si Shim kung gusto niyang matutunan kung paano iwanan ang kanyang basurang buhay, at ang sagot ay dapat siyang sumali sa YSM. Labis na nagugulat na tinanong ni Shim kung ano ang sinasabi ni Semanyov, ngunit binugbog siya ulit ni Semanyov at iniisip ni Shim kung nababaliw na si Semanyov, dahil gusto niyang sumali siya sa kanyang koponan. Sinabi ni Semanyov kay Shim na makinig ng mabuti, at sinabing sa malapit na hinaharap, may mga artikulo ng balita na ilalabas tungkol sa kanyang tangkang pakikipag-away kay Semanyov, ang pambansang bayani. Binalaan ni Semanyov si Shim na darating ang mga negatibong komento at sa oras na iyon ay matatanggal siya sa pambansang koponan. Kaya tinanong ni Semanyov si Shim kung anong koponan ang kukuha sa kanya pagkatapos. Naramdaman ni Shim ang pressure, ngunit sinabi ni Semanyov na sa oras na iyon, siya ang tatayo para sa kanya at kukunin si Shim. Sinabi ni Semanyov na kung si Shim ay mapipili ng kamay ng Midas, hindi ba't mapapatunayan ito sa publiko na si Shim Yangso ay may ipapakita pa. Sinabi ni Semanyov na magpo-post pa siya ng larawan nilang magkasama upang ipakita na nagkabati na sila, at ang lahat ng nangyari ngayon ay magiging isang maliit na bagay na kanilang tatawanan na lamang sa hinaharap. Tinanong din ni Semanyov kung alam ni Shim na ang kanyang pampublikong imahe ay gaganda, kung iisipin ng media na malapit siya kay Semanyov.
Sinabi ni Semanyov na kakausapin niya si Jeho tungkol sa pagbabalik ni Shim sa pambansang koponan, ngunit nang tanungin ni Shim kung tatanggalin ba siya ni Semanyov kung hindi siya pupunta sa YSM, sinabi ni Shim na maaaring wala sa kapangyarihan si Semanyov, ngunit ito'y tila sobra na. Lumapit naman si Semanyov kay Shim at sinabing kung may makakarinig sa kanya, iisipin nila na inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan, o kung ano paman. Sinabi ni Semanyov na nakilala niya ang maraming hangal na tulad ni Shim noong Age of War at noong panahong iyon, mayroon ding isang taong napakasama ng ugali na katulad niya. Sinabi ni Semanyov na kahit na ang mga hangal na taong iyon ay may kamanghamanghang kakayahan, patuloy nilang ginagamit ito ng walang ingat dahil sa takot, at napakahirap itong harapin noon. Binanggit pa niya na nang sinubukan ng isa sa mga kaaway na atakihin si Semanyov mula sa likod, sinabi niya kay Shuran na magpakawala ng atake, at agad nitong pinutol ang kamay ng kaaway. Sinabi ni Semanyov na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang dalhin si Shuran sa dulo at matapos nila ang huling dungeon, siya'y naging bayani ng China. Matapos niyang sabihin ito ay tinanong ni Semanyov si Shim kung nanalo na ba siya ng isang liga dati, at sumagot ito na oo, ngunit nang tanungin ni Semanyov tungkol sa Asian Champions League, sumagot si Shim na maaari silang manalo kung China ang kalaban. Nang tanungin ni Semanyov tungkol sa World Champions League at World Cup, sumagot si Shim na mahirap, kahit na makalabas lang sa group stages. Sinabi ni Semanyov na posible ito sa kanya dahil hindi siya tulad ng iba na walang silbi. Binigyan ni Semanyov si Shim ng oras hanggang bukas bilang kanyang huling pagkakataon. Kinabukasan, nang kausapin ni Shim ang kanyang ama, sinabi ni Taeho na pumunta siya sa YSM. Nabigla si Shim at tinanong ang kanyang ama kung hindi ba siya galit kay Semanyov. Sumagot si Taeho na bakit naman siya magagalit. Sinabi ni Shim na bumoto ang kanyang ama laban kay Jeho bilang coach, kaya akala niya galit ito sa 7 bayani. Ngunit sinabi ni Taeho na sino ang maglalakas loob na magalit sa tagapagligtas ng mundo. Sinabi din niya na ang dahilan kung bakit tumutol siya kay Jeho bilang pambansang coach ay dahil ayaw niyang dungisan ang karangalan ng isang bayani sa mga kritisismo ng tao. Sinabi rin niya na hindi pa napapatunayan ni Jeho ang sarili bilang coach, ngunit si Semanyov ay napatunayan na niya ang kanyang sarili at siya ang nagpatibay kay Jeho. Sinabi din nito na bagaman ang mga kasanayan ni Jeho bilang isang leader ay kainahinala, ang katotohanang lubos na kasangkot si Semanyov sa koponan dahil kay Jeho ay kamangha-mangha para sa kanila. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang anak na pumunta sa YSM dahil si Semanyov ay tunay at higit pa doon, naroon din si Coach Gabriel Sana. Alam ni Taeho na si Gabriel ay isang napatunayang coach, na gustong makuha ng kanilang asosasyon, ngunit hindi mangyayari. Gayunpaman, binanggit ni Shim na galit sa kanya si Semanyov, pinaliwanag naman ng kanyang ama na hindi din maganda ang relasyon ni Semanyov kay Shuran at Emra, ngunit sa kabila noon, natapos nila ang huling dungeon ng magkasama, at inilagay ni Semanyov ang kanyang buhay para sa kanila. Sinabi ni Taeho na nagtrabaho si Semanyov at nagpaunlad ng maraming superhuman sa buong mundo kaya't walang dahilan para pagdudahan ang kanyang mga kakayahan, napatameme naman si Shim matapos marinig ang lahat ng ito. Samantala, binisita ni Semanyov ang Future Hypers Clubhouse, at pagkatapos sabihin sa kanilang team leader na si Park Kalo na didiretsuhin na niya siya, dahil ayaw niya ng mahabang usapan, sinabi ni Semanyov na ibigay si Shin Yong-soo sa halagang 10 bilyong won. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.